8. Naha AKO. Pakiabot ng tubig. Gusto mo ng tubig ha? Sandali lang. Ano nilagay mo sa tubig? Huwag kang mag-alala, ete. Mahina ang katawan mo. Ito ay espesyal na gamot na pinagawa ko sa doktor para sa'yo. Sige, inumin mo ito. Bake it? Tayo ay magkapatid. Tama ang sinabi mo. Ipinanganak tayo mula sa isang ina. Magkamukha pa tayo. Pero bakit ang asawa mo ay isang valedictorian, habang ang asawa ko naman ay walang nararating? Pero ate, gusto ko lang naman magkaroon na mas mabuting asawa. Siguro, mapapatawad mo ako, di ba? Kambal na babae't lalaki pala? Ang swerte talaga ni Ed. Sayang. Hindi mo na ma-enjoy. Dahil mula ngayon, AKO, ang tunay na linwan. Pasok na kayo. Siguro naman, hindi ko na kailangan magpaliwanag pa. Huwag kang mag-alala, miss. Dahil nakuha na namin ang bayad mo, sigurado maayos namin gagawin ang trabaho. Ang dalawang batang ito. Iwan ko ang lalaki. Tungkol naman sa batang babae na yan. Isama na sa nanay niya at tapusin na. Halos nakalimutan ko, ito ang alaala namin na asawa ko. Bumalik na ang top-notcher sa bayan. Bumalik si Luyuan. Bilis itago ang tao. Asawa kayo. Nandito na ako. Asawa kayo. Nakabalik na ako, mahal. Halika tingnan mo ang ating anak. Saish, ipakita mo sa akin. Mahal. Narito AKO. Mahal. Ano ang nangyari sa'yo, mahal kayo? Huwag mag-alala. Mahal, salamat sa sakripisyo. Mahal ko, mas mahirap ang kalabayan mo. Nakakuha ka ng unang parangal sa pagsusulit pero bumiyahe ka pa na malayo mula sa kabisera. Dolly, yumipok ka. Pinagluto kita ng luya sabaw. Sige, salamat. Hindi, ako ang nagluto ng luya na sabaw. Ako talaga ang nagluto nito. Yanon Janak Kao. Hindi sa kanya. Mahal. Tingnan mo AKO. Nandito ako ang asawa mo. Narinig mo ba ang tunog na iyon? Baka liga na pusayan. Warner, sa dami ng taon, hindi mo ako iniwan. Ang daming hirap ang naranasan mo. Mula ngayon, pupunta tayo sa Maynila para magsimula ng masayang buhay. Ang makasama ang asawa ko ay swerte na ni Warner. Linwan. Simula na yan. Ang iyong asawa. Ang iyong anak. Ang iyong buhay. Lahat ng sayo ay akin.
Sige na, tama na, bumalik ka na. Siguradong makakapasa ako sa pagsusulit. Hintayin mong bumalik akong matagumpay. Sige, hihintin kita. Alas na, AKO. Magkapatid tayo sa isang ina. Pati hitsura, magkapareho tayo. Pero bakit ang asawa mo ay valedictorian sa high school, habang ang asawa ko ay walang narating? Bakit? Bakit mo AKO trinado ng ganito? Bakit mo inagaw ang lahat sa akin? Anak, oo, may anak pa AKO. Bagong panganak ka pa lang. Hindi ko pa nasisilayan ang mundong ito. Kailangan kang palakihin ni nanay. Kailangan pang maghiganti si nanay. Kailangan kong magsumbong sa hari sa Manila. Hindi pwedeng mamatay si nanay. Saan galing ang mabahong pulubi na to? Ang baho naman, lumayo na kayo. Malas! 18 taon na. Bingsh, bulag at kilaya ko. Umaasa sa panlilimos. Pinalaki si Xiaowei na mag-isa. Para lang hanapin asay Luyuan, at ilan tat asay Linyu. Hindi ka ulang alam. Kung kaya ko pang maghintay hanggang sa panahong iyon. Inay, huwag kayong matakot. Malapit na tayo sa klinika. Doctor, may sakit ang inay ko. May Dr. B.A. Diane? Pakiusap, iligtas ang inay ko. Tulungan nayo siya. May sakit ang inay ko. Saan galing mabahong pulubi? Pera ka ba pa magpagamot? Ali! Huwag mong harangan ang mga marangal. Maroon. Tignan mo. May pera Pakiusap, tulungan mo ang nanay ko. Itong prang to. Ni panggastos sa check-up, kulang pa. Ange Puracao. Ah. Ange Puracao. Pakiusap, tulungan mo ang nanay ko. Sigurado akong makakahanap ako ng pera. Xiaowei. Huwag mong apihin ang anak kong baba. Anak na baba. Kamahalan, kumusta ka? Anak na babae. Ang nanay mo ang humihila sa'yo pababa. Kalimutan mo na si nanay. Dapat kang mamuhay ng maayos. Hanapin ang iyong tatay. Ayo. Wala akong kinalaman dito, ina. Bakit kayo nagkakagulo? Dr. Shen. Ang mag-inang ito ay humahadlang sa negosyo namin. Doktor, pakiusap, tulungan niyo ang nanay ko. Sige, dalhin muna siya sa loob. Doktor, kumusta na? Magagamot siya. Salamat, Doctor. Pakiusap, tulungan niyo na ang nanay ko. Pero kailangan na maraming pera. Ikaw ay isang pulubi. Mas mabuti pang umuwi ka at ihanda ang huling habilin. Hey. Dr. Mao Pacquiao, pakiusap, iligtas niyo po ang nanay ko. Sigurado akong makakahanap ako ng sapat na pera. Isang araf. Sa loob ng araw, kung di makumpleto ang 10 tael na hindi ko kayo matutulungan. At saka, hindi kayo pwedeng manatili rito. Sige, pupunta na ako kaagad. Salamat, Doctor. Salamat. Anjay Chinu, maawa po kayo, magbigay ng counting pay. May sakit nanay ko, kailangan pera magpagamot. Nakakaawa naman. Salamat. Mga Ziopaw, mainit-init na siopaw. Hindi pwede, kailangan kong magtiis. Mas mahalaga ang paggaling ni nanay. Kakain lang ako ng isang kagat. Itira na lang para kay inay.
Inay. Nalinis ko na ang tinapay. Kanina mo na. Anak, hindi na magpapagamot si inay. Basta, mabuhay ka ng maayos. Hindi pwede kailangan kitang gamitin muna. Sa wakas, Nakarating tayo sa Maynila. malapit na nating makita si Itay, hindi tayo pwedeng sumuko. Oo. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kahit kulang ang pera natin, sabi ni Iyarchen, pwede tayong dahan-dahanin. Bili muna tayo ng isang gamot. Ui. Marami-rami rin a. Sverte tayon gayon a. Pera ito para sa gamutan ng nanay ko, maawa ka naman. Ui. May pendant pa. Hindi piwit, Tabi ka. walang kibo ka pa pala. Tabi ka. Ingnan mo, 3 na rin naman, tamang ihatid mo siya. High up ka. Tabi ka. Hindi mo ba alam na ako ang may hawak ng kalsadang to? Inay. Ang kwintas. Nagkakilala na kami ng tatay mo. Tanging ebidensya. Huwag mawala ito. Tayo'y mag-ulat sa pulis. Huvak na. Ito na talaga ang kapalaran ko. Hindi ko na itutuloy ang paggagamot. Dapat kang mamuhay ng maayos. Hanapin mo ang iyong ama o kalangitan. Ano ba ang aming nagawang mali? Bakit ganito ang stadana sa amin? Tumigil ka. Hulihin ang magnanakaw. Umalis ka. Bilisan Montag. Bully. Zia na naman. Umalis ka. Aray, ang braso ka o. Hinayaan kitang tumakas. Bitawan mo ako. Os Kalang BA? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Sa liwanag ng araw, nangangahas magnakaw. Gusto mo bang mapahamak? Binibini. Salamat sa pagtulong mong mahuli siya. Hindi ko sinasadya. Nabangga ko lang siya. Ajinu. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng kaunting pera. Ikaw, kulang ba talaga ang pera mo? May sakit ang nanay ko. Kailangan agad ng 10 pilak. Sige, tinulungan mo ako, tutulungan din kita. Itong 10 tael ng pilak, dalhin mo para mapagamot ang nanay mo. Salamat, Ginoo. Nanay. May panggamot na tayo. Binata. Hindi kayo makita. Hanapin SI Gobernators. Kailangang mahanap ang aking jade pendant. Tabi. Nasasaludo ako sa'yo, Ginong Lu. Dakpa. Bitawan mo ako. Gino. Kilala niyo ba si Gobernador? Si Emperor. Hinihiling ko na tulungan mo akong makamit ang hustisya. Tulungan mo akong makamit ang hustisya. Tinyalungan MOAKO, Tuchalungan Kita. Sabihin mo, ano ang iyong reklamo? Mga Ginoo at binata. Huwag ninyong tingnan ang aking ina na pulubi ngayon. Siya ang asawa ng isang tagapagluwal ng karunungan. 18 taon na ang nakalipas. May nanakit sa kanya, inubos ang boses, pinulag siya, at sinira ang kanyang mga paa. Ginawa siyang hindi makapagsalita, hindi makakita, at hindi makalakad. Anong uri ng tao ang ganito kasama ang puso? Sabihin mo agad, sino ang taong yon? Ang taong iyon ay ang kambal na kapatid ng aking ina. Ginamit niya ang pagkakahawig sa aking ina upang saktan siya.
kundi para agawin ang kanyang posisyon. Ang nanay ko, para maalagaan ako, ay nagpalimos kung saan-saan. Halos mamatay na sa hirap, hanggang makarating dito sa Maynila. 18 taon ang lumipas. Nilunok ng nanay ko lahat ng hirap sa mundo. Peryang tangyan. Hayahay ang buhay, layaw at karangyaan. Hanggang ngayon, malayang-malaya pa rin siya. Sobrang nakakagalit. May ganito palang kasamaan sa mundo. Sino siya? Siguradong babalatan ko siya ng buhay. Ang taong iyon ay ang asawa ng kasalukuyang punong ministro. Malapit ng gawaran ng Nang unang antas na ginang ng karangalan, si Lin Yui. Ginoong Lu, hindi ba't Hindi. Imposible. Ang aking ina. Paano nagawa ng ginang ang ganitong bagay? May ebidensya ba kayo? ang mukha ng aking ina ang ebidensya. Bagaman 18 taon na ang lumipas, siya'y nagtiis na matinding paghihirap. Marami na ang nagbago sa kanyang anyo. Pero naniniwala ako. Kapag nakita siya ni punong ministro, agad siyang makikilala. Ponggaka, siya ang asawa ng punong ministro. Ito siya. Pwede mo ba akong dalhin sa iyong ina? Pwede naman. Ito ang aking ina. Ina, Ang binatang ito, Kasama ang gobernador. makakatulong sa atin para makamit ang hustisya. Parang kilala ko siya. Hekisa Pinata, Tulungan mo ako. Gusto kong magsampa ng reklamo. sinira ako na asawa ng punong tagapayo. Sabi niyong asawa ng punong tagapayo peke. May ebidensya ba kayo? May ebidensya ako. Ito ang ebidensya. Ito mismo ang ebidensya. Kayong dalawang pulubi, ang lakas ng loob niyo. Naawa ako kaya hinayaan ko kayong mamal. Hindi kayo Ackline. Nakipagsabuatan kayo sa salbahe para nakawin ang jede ng pamilya. Ang lakas mong siraan ang asawa ng punong ministro. Malaking kasal. Hindi totoo yan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Sa amin talaga ang jade pendant na yan. Siguradong nagkamali ka, Gino. Kayo, hindi makakain ng maayos. Saan kayo kukuha ng pera? Siguradong pagmamay-ari ng aming Ginoo. Bante, dalhin dalawang to sa opisina ng hukom. Interrogate ng husto. Maniwala ka sa amin. Hindi namin ninakaw ang gamit mo. Talagang sa amin ang jade pendant na yan. Lahat ng sinasabi ay totoo. Umalis kayo. Dalhin. Mga bilanggo sa ilalim ng entablado, alam niyo ba ang inyong kasalanan? Ang jade pendant na yon ay gamit ng aking ina. Wala kaming ninakaw at wala rin kaming tinangay. Kayong pulubi, paano kayo bumili ng mahal na bagay? Nangahas pa kayong siraan ang asawa ng punong ministro. Alam niyo ba kung anong kasalanan ang inyong nagawa? Sinasabi na jade pendant ay sa inyo. May katibayan ba kayo? Ako. Gino, wala naman silang maipakitang ebidensya. Tiyak na nagdadahilan lang sila. Wala akong ebidensya pero wala rin siya. Bakit ninyo pinaniniwalaan ang sinabi niya? Ang pangalan ko'y sikat na sa buong lungsod. Kailangan bang hamakin kayong dalawang pulubi? Tumanggi kayong umamin, dagdag na kasalanan yan. Gamitin ang parusa. Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Kung sino man ang Ako na lang po ang parusahan niyo. talagang napagbintangan lang kami. Gino. Hindi po talaga namin ninakaw ito. Sa amin po talaga ang palawit na ito. Ginulu, tingnan mo ito. Hay na mo na. Kung handa silang umamin at pumirma, huwag na silang pahirapan. Huwag kang umiyak, Shaway. Wala tayong kasalanan. Huwag kang matakot. Ginolu, Ange Bemo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umamin ka na ngayon. Hindi kami nagnakaw. Bakit kami amin? Sige, hindi ka pa rin umaamin? Ang tigas ng ulo mo. Palo. Prime Ministro. Itay, Aini.
Bakit pa kayo nandito? Prime Ministro. Narinig namin na nag-iimbestiga ka sa mga krimen. Pumunta kami ng nanay mo para tumingin. Anong nangyari? Etienne, Ang boses niya, siya nga. Siya ang tatay mo. Siya, dumating na. Itay, inay, hindi naman malaking problema. Dalawang magnanakaw ang nagnakaw ng Jede, nahuli ko na sila, Itay. Jade na palawit? hindi ba palaging nasa akin ang jade na palawit mo? Mukhang nagkamali ako. Yenzi, naalala mo ba kung paano kita tinuruan? Opo. Ang Ginoo, matuto mula sa mabuting halimbawa. At kung may pagkakamali, dapat itong itama. Dahil nagkamali ka sa Jade Pendant, kailangan mong maayos na humingi ng tawad. Huwag kalimutang huwag abusuhin ang iyong posisyon. Naiintindihan mo ba? Mauna na kami ng nanay mo. Ayusin mo na itong usapin na ito. Opo. Ang likod ng taong iyon, parang sobrang pamilyar. At ang hitsura ng batang babae na ito. Tila kahawig, ing. Kailangan kong magmadali at humingi ng tawad sa kanila. Ang taong iyon, siya ang kakambal na kapatid ng ginanay ko. Ginamit niya ang pagkakahawig sa aking ina para magdulot ng kapahamakan, at pinalitan pa niya ang lugar ng aking ina. Ang taong iyon, Ay ang asawa ng kasalukuyang punong ministro, na malapit ng gawaran ng unang antas na ginang ng kaharian, si Lin Yu. Hindi tama. Kung totoo ang sinasabi nila, hindi ba nangangahulugan ito na ang ina na nagturo sa akin maging mabuti sa lahat? Paano niya nagawa ang ganitong bagay? Pero parang totoo naman ang sinasabi nila. Hindi maaari. Kailangan kong bumalik agad at tanungin ang ama ko. MGA Tao. Ipaalam sa gobernador na palayain at alagaan sila. Oo. Ano ang nangyari, Yenji? Parang ang bigat ng iniisip mo. 18 taon na ang nakalipas. May nangyari ba sa ating pamilya noon? Nene, Bigla bang nagbago ang ugali niya? ang nanay mo ay likas na mabait. Hindi nagbabago. Ano siya magbabago ng ugali? Kang ganan. Nene, may kapatid ba siyang babae? Ano mo nalaman na may kapatid pa ang iyong ina? Ibig sabihin maroon na. Tama, Pero namatay siya 18. hindi ko man lang siya nakita. Ano mo nalaman ang balitang iyan? Ang pulubi kahapon. Sinabi niya na siya ang tunay kong ina. 18 taon na, nilason, biningi, at pininsala. Ang nanay ko ngayon ay isang huwad. Anong sinabi mo? Paano nangyari to? Kasama ko ang ina mo, 20 taon sa hirap at ginhawa. Paano magiging fake yon? Pero, mukha naman silang naawa. Parang hindi naman gawa-gawa ayan. Yenji, bata ka pa. Hindi mo pa alam kung gaano kalupit ang mundo. Kahit na ama mo ay ang punong ministro. Sa loob ng korte, mayroon pa ring mga kalaban sa politika. Binabantayan nila ang aking posisyon. Para sa kapangyarihan, gagawin nila ang kahit ano. Naintindihan kayo. Ipapahandle ko ito kay Gobernador Son.
Liwe. Ang mga taktika ninyong dalawa ay naunawaan na ng punong ministro. Ngayon, umamin at pirmahan ang kasulatan. Maaari pa kayong patawarin ng opisyal na ito. Xiaowei. Anong nangyari dito? Gino. Wala kaming kasalanan. Bakit namin aminin? Kagabi, tinanong ko na si punong ministro. Ang sinasabi niyo, puro kasinungalingan lang. Impossible ito. Nikita Bianai Luyuan Ong Jade Pendant, siya ang nagsabi niyan. Yan mismo ang sinabi ni punong ministro. Kayo'y puro kasinungalingan. May saksi at ebidensya na. Hanggang kalian kayo magmamatigas. Magsabi na kayo ng totoo. Hindi ako umaamin. Totoo ang sinasabi namin. Bakit kami aamin sa kasalanan? Sabi ng nanay ko, gusto niyang makita si Luyuan. Kailangan namin siyang kausapin ng harapan. Walang galant. Si Chancellor Lubay Greg Tao na piwed ninyong makita basta-basta? Ayaw nyo talaga umamin? Marami akong paraan para mapilit kayong magsalita. MGA Tao. Ipakulong at isailalim sa masusing investigasyon. Tumigil ka, huwag mong hawakan ang nanay ko. Kayo ang nagpilit sa akin. Kapag umamin kayo at pumirma ngayon, Papatigil KO agad SI Gobernator son. Hindi tayo pwedeng umamin. Wala tayong kasalanan. Hindi pwedeng umamin. Sige. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kayo na ang may gusto nito. O Diyos ko, nakikiusap ako sa iyo. Langit, bakit ganito ang trato sa nanay ko? Ang nanay ko ay ganito na ang sinapit. Bakit hindi pa siya tinantanan? Huwag kang umiyak, Xiaowei. Hindi natatakot si nanay sa sakit basta't makita ko lang ang iyong ama. Hindi ako naniniwala na iwan kami ni Luyuan. Pakiusap, hayaan mo akong makita si punong ministro. Pakiusap sa iyo. Basta't makita ka ulang siya, gagawin ka o kahit ano. Pakiusap sa iyo. Naloko mo na ikaw minsan. Gusto mo pa biye akong lokahin yulit? Kala mo biye ang ama kayo. Ay kahit sino na lang ang pwedeng makipagkita sa kanya? Ama. Anak, si Luyuan ang iyong ama. Siniraan mo ang nanay ko sa harap ko. Hindi kita pinatay. Napakabait ko na doon. Ano biyang inarding ginagawa na? Tinanong ka ng nanay ko, ilang taon ka na ngayong taon? Kalilipas ko pa lang ng 18. Bakit? Labing walo, 18 taon. Ako ang nanay mo. Ang sabi ng nanay ko, Ako ang tunay mong ina. Umalis ka sa harap ko. Inay, Ang ina ng batang amo ay isa lamang. Siya ay ang kasalukuyang asawa ng punong ministro. Isang bilanggo lang ikaw. Pangahas kang nagpapanggap na totoong ina ng batang amo. MGA Tao. Ipataw ang mabigat na parusa. huwag kayong lumapit. Nabasa mo pa ang libro, asawa ko. Pinahanda ko ang sabaw ng ginseng. Ken ka kahit konti. Sige. Bakit nandito ang jade pendant and ing?
Hindi tama ito. Anong nangyari, asawa ko? Asawa kayo. Tingnan mo. Ito ang ginawa kong agimat. Pagkapanganak ng bata, isasabit natin ito sa kanya. Paano kung dalawa? Hatiin natin. Tag-isa tayo ng kalahati. Bakit yung kalahati ng agimat ay ganito? Hindi pwede, kailangan kong alamin ito. Asawa kayo. Dilazen mo. Sino ang nag-utos sa'yo? Kapag hindi ka pa nagsasabi ng totoo, itong plansa ay mapupunta na sa katawan ninyo. Jinung Lu. Napakahabag ninyo sa mga ganitong matitigas ang ulo. Kailangan gamitan ng mas matinding paraan. Kung hindi, hinding-hindi siya amin. Sige. Kung inaakala nyo na ang awa ng amo ko ay walang halaga, Kang Gainen, hindi ko na kayo kahahabagan pa. Maawa ka, huwag saktan si nanay. Totoo lahat ng sinabi namin. Maawa ka. Umalis ka. Shawe, kamusta ka? Ayo's calling ba? Nanay, mukhang. Hindi ko na kayang manatili pa sa inyo. Xiao Wei, huwag kang matulog. Andito si nanay. Andito lang si nanay. Panong Ministro. Ilang magina ang nahuli. Nasa kanila ba? Nakakulong na sila sa bilangguan. Lu Yanzi. Siya ang kapatid mo. Bakit mo siya sinaktan? Bakit? Hindi ko siya sinasadyang saktan, siya naman ang nadulas. Bitawan mo ako. Ikaw mapaghimaso. May lakas ka pang saktan si Ginoong Lu. Gusto nyo? Ngayon mismo bibigay ko sa inyo. Si Awei, kasalanan ng ina mo ito. Wala kang sobay. Idinadamay kita, anak kao. Ina, maari mo bang kantahan ako? Noong bata pa ako. Kapag kumakanta ka, nakakatulog agad ako. Liwanag ng buwan, sinag ng lupa. Bilis, bumangon ka na. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa lupa. Busi sa pagsilip sa mga parol at buwan ngayong mid-autumn. Napakatigas ng ulo mo, ganito pa rin. Si Ginoong Lu ay mabait, pero ako'y magpaparusa. MG Atao. Parusahan siya ng matindi. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa lupa. Bilis, bumangon ka na. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa lupa. Busi sa pagsilip sa mga parol at buwan ngayong mid-autumn. Asawa kayo. Tuwing magulo ang isip mo sa hinaharap. Awin kita, okay ba yan? Okay. Wainer.
Anong balita? Governor, young Master Lou Masama Ito. Anong ikinapapanik mo? Dumating ang Prime Minister, nasa kabila lang. Dumating ang ama ko. Ayusin agad dito. Wag na wag malalaman ni ama. Kayong lahat, bilis-bilis. Dalhin sila sa kulungan. Ama, Yenji, nasaan ang 20 pulubi na inusisang ngayong araw? May mahalaga akong kanong sa kanila. aba, ang dami niyong inaasikaso kamakailan. At saka, nangyari ito dahil sa akin kaya hindi ko na dapat ibigay pa sa inyo ang pasaning ito. Ama, ganito kasimple, kailangan bang abalahin kayo? Ako at si Gobernador Son, tapos na ang lahat. Umamin na sila sa kasalanan nila. Umamino na. Yung dalawang magnanakaw ay naglagay na ng pirma. Inamin nila na ang mga ginawa nila ay mapanirang puri. Punong ministro, narito ang kanilang pag-amin. Pakizuripo. Hindi tama ito. Kung sila nga ay naninira lamang. Paano maipapaliwanag ang kwintas na ito? Gino. Ang kwintas na ito, kahit ito'y inukit ng madam, pero yung estilo nito, kaaniwan sa mga tao. Kung dahil sa pagkakataon, malaki ang posibilidad na ito'y nagsanib lang. Tagakatayan. Talaga bang isang pagkakataon lang ito? Yang pagham ing boses kanina lang? Pagumen ni Giboses. Hindi nyo ba narinig? Hindi namin narinig. Ama, baka dahil sa sobrang daming gawain, napagod kayo. Paano kaya kung ihahatid ko muna kayo pa uwi para makapagpahinga? Kasama ko si Juan Erhang. Hindi pa nagka-problema, pero ang jade pendant na ito, parang masyadong magkatulad. Possible bang nagkataon lang? Paano naman yung kantang iyon? Mangyari po lamang, pumasok kayo. Nanay, kanina ba si ama ang dumaan dito? Bakit umalis na naman si ama? Ayaw ba niya kaming kilalanin? Hindi yan ang dahilan. Niloko lang ang AMA Montag. Siguradong kikilalanin niya tayo. Todo pa ba yan? Ginunglu. Nagpaabot si Ginang Lin ng mensahe. Siguraduhin niyo raw na hindi makita ang 20 pulubi at ang punong ministro. Si Nenay. Bakit niya yun sinabi? Sabi ni Madam Lin, kamakailan abala ang chancellor sa gawain ng bansa, kaya pagod siya. Umaasa na ikaw ang bahalang mag-ayos nito. Huwag mong guluhin pa siya. Naintindihan ko na. Pakisabi kay nanay. Ako na ang bahalang mag-ayos at hindi ko na abalahin si tatay. Opo. Gino. Binabalaan ko kayo, huwag niyong sirain ang relasyon ng nanay at tatay ko. Sabihin niyo ng maayos kung sino ang nasa likod niyo. Baka bumaba pa ang parusa niyo. Ayaw magsalita. Ituloy ang pagpaparusa. Ayaw pa rin. Dagdagan ng parusa. Capitid Mosia, paano mo nagagawang ganito? Ang lakas ng loob niyo, hawakan niyo sila agad.
Jinunglu, ayolang ba kayo? Matigas ang ulo. Ituloy ang pag-atake. Tama na. Nakikita ko ang kalagayan niya ngayon. Medyo naawa ako. Dahil umamin na sila at pumirma. Hanggang dito na lang muna. I-interrogation ulit sa Opo. Teka, Hanapin ng doktor para pagalingin ang sugat. Hanggat hindi na ilalabas ang resulta ng interogasyon, huwag hayaang may mangyari sa kanila. Naintindihan. Ang dalawang iyon, pumirma ng kasunduan. Inamin na nila na ang lahat ng kanilang ginawa dati ay puro paninira at kasinungalingan. Talaga bang nag-iisip lang ako ng sobra? Pero sa buong mundo, may ganitong pagkakataon ba? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Mahal. Pinapainit ko ulit ang pagkain sa mga tauhan. Kumain ka muna. Sige. Mahal kayo. Bigla kang umalis kanina. May nangyari ba kay Yenji? Wainer. Magkasama tayo. 20 taon na. Una. Bakit? Nalala mo pa ba? Noong sobrang gulo ng isip ko noon. Kinakantahan mo ako ng isang awit. Pwede mo yulikanin? Hindi mo ba kaya? Liwanag ng buwan. Tumatama sa lupa. Shrimp, matulog ka ng maayos sa kama. Liwanag ng buwan. Nagliliwanag ang lupa. Asawa kayo. Ito ba ang kantang yon? Tama. Ito na ang kantangay. Mukhang hindi pa niya nakikilala ang dalawang munting ki. Buti na lang at naghanda ako ng maaga at natutunan ang kantang ito. Padawat. Ako ang nagkamali sa'yo. Nagkamali ka ba o hindi mo pinagkakatiwalaan? Iniisip mo rin ba na tama ang sinabi ng 20 pulubi? Na hindi ako ang tunay na linwan? Paano mangyayari yon? Asawa kayo, noon pa sinabi ko na sa'yo. Ang jade pendant. Dahil sa magnanakaw. Nabahagi iyon sa dalawa. Mahinhin. Ayos ka lang ba? Paano nangyari ito? Mahal kayo. Pasensya na. Kanina sa loob ng bahay, may grupo ng mga magnanakaw na pumasok. Nilimas nila lahat. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pendant. Pero nabasag ito sa gitna. Ito pa naman ang pinaghahandaan kong agimat ng ating anak. Walang problema. Basta ayos ka lang. Mahal kong asawa. 5 araw at araw na pagbibigay na titulo sa akin bilang ginang ng hari. Gayon ko lang napagtanto. Yang dalawang pulubi. Siguradong gusto lang nilang sirain ang aking reputasyon. Huwag kang mag-alala. Simula na hindi na kita hahayaang mag-usap pa. Kaya tama ang kana. Pero, bakit di ko na maramdaman ang dating ligaya? Dahil ba sa tagal na?
Nene, Sakto ang dating mo. Sinabi na ama mo na ang 2 bilanggo dahil inamin na nila at pumirma, dapat silang parusahan ayon sa batas. Huwag silang palampasin. Dalhin mo ang tuken na ama mo, sabihin kay Gobernador Son. Pagkalipas na 3 araw, dalhin ang 2 preso sa bitayan. Pugutan na ulo sa harap ng lahat. Lu Yuan. Kita mo na ang jade pendant. Pero bakit? Ayaw mo pa ring magpakita sa akin. Pwede mong hindi ako kilalanin pero ang sarili mong anak na babae. Hindi mo ba kikilalanin? Inay, Huwag kang malungkot. Ikaw ang totoong asawa ni Ama. Sa kanyang pinakapait na panahon, ikaw ang laging kasama. hindi ka naya ititatwa. Vivi. Pasensya na anak. Dapat mula pagkabata ay marangya ka. Pero nagagawa na lang ni Ina na magpalimos. Ngayon nahila ka pa sa problema ni Ina, nakulong ka. May pagkakasala si Ina sa puso. Ina. masarap na pagkain sa inyo. Ito na ang inyong huling hapunan. Anong ibig mong sabihin? Kayo'y pumirma na sa kasulatan. Tapos na ang kasong ito. Ayon sa batas ng Dakilang Zhao, ang naninira sa kasalukuyang punong ministro ay pinarurusahan ng pagpuputol ng ulo. Hindi ako sang-ayon. Wala naman kaming kasalanan, bakit kami husgahan? Gusto naming makita SI. Hindi ako papayag. Huwag kang pumalag. Hindi ako natatakot sabihin sa inyo, ang nag-utos ng pagbitay ay ang ama ko mismo. Ano ang sinabi mo? Paano ganito kalupit si Luyuan? Si Weiwei ay anak niya. Paano niya magagawa? Pumatay ng sarili niyang anak. Hindi AKO naniniwala, nilaloko mo AKO, DBA? Ang token ng tatay ko ay narito mismo. Bakit KO lalakihin? Paano nangyari, tu? Sasabihin ko sa'yo. Ang nanay ko, si Luyanzi, ay salang. At siya'y nasa tirahan ng punong ministro ngayon. Kayong 2 mga bilanggo. Kahit gaano pa kayo kagaling magsalita, huwag niyong asahan na malilinlang niyo kami. Inay, Ay ni Eos Kalang BA? kasalanan ito ng inay. Nagpilit pang pumunta sa lungsod. Ako ang dahilan ng iyong paghihirap. Hindi kita zinizizi. Inay, Kasalanan lahat ni Luyuan na traitor. Alam niyang nakita na niya ang jade pendant, alam na rin niyang totoo. isa siyang duwag. May kapansanan na ako. At nasira na ang mukha ko. Tama lang na hindi niya ako kilalanin. Naunawaan ko. Inay. Sa puntong ganito. Inisip mo pa rin siya. Langgit. Ang nanay ko ay pinahirapan na ng ganito. Ngunit inisip pa rin ang ibang tao. Napakabait na tao. Bakit kailangan siyang tratuhin ng ganito? Kapatid, ano kasalanan ng dalawa? Bakit sila pinugutan ng ulo at hindi mo alam tungkol dito? Ang pulubi ay sinisiraan ang ginang ng punong sinasabi pa niya siya ang ginang ng punong ministro. Paano mangyayari iyon? Ang kasalukuyang ginang ng punong ministro ay maganda at may mabuting puso. Pati ang ganyang kabutihang tao ay sinisiraan pa. Napakasama talaga, wala talagang konsensya. Hindi ko inasahan na ganitong klase pala siya.
Dalhin ang preso sa hukuman. Young Pulubi kahapon. Sabi niya, siya raw ang tunay kong ina. Sinasabi niyang 18 taon na siya ay nalason at napinsala. Ang kasalukuyang inay ay isang fake. Sinabi ko na sa'yo noon. Ang palawit na Jedi ay naputol dahil sa mga magnanakaw. Itong 2 pirasong jade. Dapat na magkatugma ng buo. Kung sinasabing nagkataon lang, masyadong improbable. Pero nitong 18 taon, wala namang kakaibang nangyari kay Warner. Pero bakit? Lagi akong may nararamdamang kaba. Hindi pwede. Kailangan akong personal na magtanong sa mag-ina na iyon. Hindi pwede. Ako mismo ang magtatanong sa mag-ina na iyon. Gino. Ito ang regulasyon na ipinadala ng korte. Ang listahan ng mga bibitayin ngayon ay narito. Pakita niyo po ninyo. Ilang araw na ang nakalipas. Yung pulubi, bibitayin din ngayong araw. Gino. Ikaw ba ang nagpautos kay Gobernador Son na pugutan sila? Kailan ko sinabi iyon? Pero sabi ni Gobernador Son, ang batang amo ang nagdala ng utos bilang punong ministro. Kalokohan. Lu Wei. Asawa kayo. Tingnan mo. Ang bulaklak na ito, Zavale, kaya't nasabaking handyan at ulan, at patuloy pa rin itong matatag. Sabi mo, magkakaroon tayo na anak na babae. Pangalanan natin siya. Luwe, okay, BA? Sana maging matatag siya tulad ng Violeta. Sa harap ng mga pagsubok. Sige. Lahat ay ayon sa iyo, mahal kong asawa. May tanong ako sa'yo. Sino si Luwei na nasa listahang ito? Siya ba yung batang babae mula sa grupo ng pulubi? Gino. Ang totoo, hindi rin ako sigurado. Siya ayon. Siguradong siya iyon. Ihanda ang kabayo. Ako mismo ang pupunta sa lugar ng parusa. Ginoo, napakahalaga ninyo. Paano kayo pupunta sa maruming lugar na yon? Tumahimik ka. Pinahanda ko ang kabayo. Oo. Gino. May malaking nangyari, Ginoo. Ano yan? Bakit ka mukhang naguluhan? Katatapos makuha ni Ginoo ang utos, nakita niya ang pangalan ni Luwei, nag-iba ang ekspresyon. Sinabi niyang pupunta siya sa lugar ng bitayan. Anong sinabi mo? Nasaan na siya ngayon? Umalis na siya. Gino. Mga nasa ibaba, kayo'y nagbintang sa asawa ng punong ministro at sinubukang dayain ang mga opisyal ng korte. Sa tanghali, 3 bahagi, mapupugutan ng ulo. Bakit hindi lumuhod? Wala kaming kasalanan. Bakit kami luhod? Walong galong. May sinabi ba akong mali? Yung tinatawag ninyong asawa ng punong ministro, para mapalitan ang pwesto ng aking ina. Pinadukot ang mata ng aking ina, nilason ang tinig, pinutol ang litid sa paa, kaya't wala siyang masabi. Hindi makakita at di makalakad. Bawat kasalanan, di kayang ilista. Ganito kalupit. Pero siya, malaya pa rin, nag-enjoy sa kayamanan. Pero ang nanay ko, pinilit na humarap sa hatol at pinugutan ng ulo. Bakit ganon? May katarungan pa ba sa mundong ito? May katarungan pa ba talaga sa mundong ito? Sinasabi niya, may sikreto sa likod ng nangyari. Ang nanay niya, totoong pipi, bulag at baldado. Ganito kalungkit. Mukha namang hindi siya masamang tao, baka may dahilan siya. Walong galong. Ang lakas mong magsalita ganyan dito. Mga tao, papasukin siya, paluhurin. Isa ka ring initil na opisyal. Bilang opisyal ng bayan, hindi mo ginagampanan ang katarungan, bagkus tumutulong ka pa sa kasamaan. Kahit mamatay ako ngayon,
Hindi papayagan ng langit ang ginawa mo, bagbugin siya. Umuulan ng niebe ngayong Hunyo. Ito ang Hunyo. Hunyo snow, kapag nagkaroon ng snow sa Hunyo, may malalim na kawalang katarungan. Maaring napakrus sila. Talagang napakrus sila. Inay, nakita mo ba? Umulan ng snow, inay. Hunyo snow, pati langit alam na inosente tayo. Langit, Kung alam mo ang pagkakakulong namin, bakit hindi mo kami iniligtas? Punong ministro, Hunyo pa lang. Pero paano nagkaroon ng snow? Ang yelo ng Hunyo ay simbolo ng pagkakaila ng hostisya. Mabilis, tumakbo sa lugar ng bitayan. Oo. Hiya! Asawa kayo. Gabi na. Magpahinga ka na, huwag kang magkasakit. Salamat, asawa ko. Asawa ko, naghanda ako ng pagkain para sa'yo. May aralin ka pa ngayon, kaya huwag mong hayaan ang tiyan mong magutom. Ginang, mahirap para sa'yo. Mahal kong asawa, sa paglalakbay mo papuntang Beijing para sa pagsusulit, gumawa ako ng ilang damit para sa'yo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ginang. Ang bait mo talaga. Bilis na. Hintayin inyo AKO ha. Kagalang-galang na opisyal, ako'y inusig ng mali, kagalang-galang. Nagkamali ba sa hatol, kagalang-galang? Bastos, tumahimik kayo. Sa harap ng hukuman, bawal ang kaguluhan. Liwe. Kayong dalawa, sinadyang siraan ang asawa ng punong ministro. Matibay ang ebidensya, kahit gaano pa katalas ang dila nyo. Hindi nyo maiwasan ang parusa. Lalo pat ang kautusang ito ay mismong sinulat ng punong ministro. nanay, narinig mo yon, di ba? 18 taon na ang lumipas. Matagal nang nagbago ang puso ni Luyuan. Ang ngayon, pareho na silang kasamaan ni Linyu. Halika, patayin niyo na ako. Mas mabiti, para makita ng buong bayan kung gaano kadilim ang puso niyong mga opisyal. Ipaalam sa lahat ng tao. Matagal nang wala ng hustisya sa mundong ito. Sige, patuloy pa sa pagsasalita ng kahangalan. Aksyonan ko na kayo, mag-alas 2 na ng hapon. Pugutan ng ulo agad-agad. Nanay. Ikaw ang nagpalaki sa akin ng may sakripisyo. Hindi ko kailanman inisip sisihin ka. Kung may susunod na buhay. Gusto ko pa ring maging anak mo. Pugo. Tigil. Tigil. Warner. Ikaw ba yan wano? Prominent. Naintindihan kita ng hindi kayo naintindihan. Sino ka, hindi ikaw si Linwan. Punong ministro. Tiyak na nagkamali ka, hindi mo asawa o anak ang taong ito. Nasaan ang mga pulubi? Pagulat sa punong ministro. Inugutan na sila ng ulo. Ano? Sino ang nagbigay ng pahintulot na magpatuloy? Sila ang aking asawa at anak. Hindi ko kasalanan ito, Ginoo. Si Ginoong Lu ang nagdala ng utos ng Prime Minister. Sinabing utos ninyo. Kailan ko sinabi ang utos? Hindi tama ito. Ang utos ng Prime Minister ay nasa kay Warner. Pwede bang siya? Gino. Sigurado akong nagkamali ka. Ang 20 pulubi na iyon, hindi sila ang iyong asawa't anak. Huwag kang magpadala sa salita nila. Baka malinlang ka lang. Linawin mo sa akin ang lahat. Kung hindi, isasama kita sa libingan nila. Dali. Yabo mo na. Ginoo, tingnan ninyo po ito. Ito ang ebidensyang nakuha ko habang iniimbestigahan sila. Tumanggap sila ng pera kay Li Xiangshu.
Gusto nilang sirain ang reputasyon ninyo at ng asawa ninyo para tanggalin kayo sa pwesto. Ang sulat na ito ang ebidensya. Pakiusap, tingnan nyo, Ginoo. Ito ang ebidensyang nakuha ko sa investigasyon. Tumanggap sila ng pera mula kay Minister Lee. Gusto nilang sirain ang reputasyon ninyo para matanggal kayo sa pwesto ng kanyang kamahalan. Ang sulat na ito ang ebidensya. Ginan là. Hindi ko alam kung bakit nyo ako pinatawag. À nos pots en Gignon Kélangan. Dapat kilala ni Gobernador Son ang 20 pulubing iyon. Abala ang punong ministro sa mga gawain. Ayaw kong mag-alala pa siya tungkol dito. Kung pupuntahan ulit sila ng punong ministro, kailangan mo siyang pigilan, hindi sila dapat magkita. Pagkatapos, ibigay ang sulat na ito sa punong ministro. Nayentendian Kao Napo. Alam ko nang pupunta ka rito sa hukuman. Buti na lang at handa na ako. Dalhin sila. Gava-gava lang ito ni Li Shanshu. Pero Warner, bakit kailangang madaliin ang pag-aalis? Gusto mo patahimikin ang saksi? Mukhang kailangan ko siya sa atin nito, May. Pero hindi dapat malaman ni Warner. Natagpuan na ba ang bangkay na mag-ina? Hinahanap ko sa libingan ng mga walang pangalan, pero wala akong nakita. Pero sigurado ako, may tinatago si Gobernador Son sa kanyang puso. Patuloy na maghanap. Kapag natagpuan, sabihin agad sa akin. Tandaan, huwag mong sasabihin sa gina. Maari kang umalis. Opo. Gina, alam mo bang kantahin ang kantang iyon? Pero bakit wala akong nararamdaman kahit ano? Ang tagal na nating di nakita. Ano ang balak mong gawin sa amin? Huwag kang kabahan. Kanina sa bitayan, muntik na kayong pugutan na ulo. Ako ang nagligtas. Pui PA. Takot ka lang na matagpuan kami ni Luyuan. Nakikipag-usap ako sa nanay mo, bakit nakikisabat ka? Sabihin mo nga, bakit hindi ka nalang pumayag noon? Bakit kailangan mo pangguluhin ang plano ko? Alam mo ba na kung nahuli kayo ni Luyuan, magkakaroon ako ng malaking problema? Nadakat ka na? Ikaw naman talaga ang pek. Darating din ang araw na mabubunyak ka. Nadakat ka na? Ikaw naman talaga ang pek. Darating din ang araw na mabubunyak ka. Ano ang ikatatakat kayo? Akala niyo ba talaga nakapak nakita kayo ni Luyuan, ayeminin niya kayo? Huwag masyadong mapanatag. 18 taon ginugol ni Luyuan para maabot posisyon ng punong ministro. Kung malaman na emperador ang ganitong iskandalo, sa tingin mo mapapanatili pa ba niya ang posisyon bilang punong ministro? Bukod pa diyan. Gayon, ang mukha mo ay nasira na. Samantalang ako'y nananatiling maganda. Sa tingin mo, sino ang pipiliin niya? Ikaw na pipi, bulag at lumpo, o ako? Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa'yo. Kung wala ang maayos mong pag-alaga kay Luyuan, hindi ko makakamit ang lahat ng ito. Sa loob ng 18 taon, mga masasarap na pagkain, ginto at alahas. Ano man ang gusto ko, ibinibigay ni Luyuan. Pati pangako niya, handa siyang huwag mapakasal uli para sa akin. At lahat ng ito ay dapat sa'yo, Ang tao ay gumagawa, ang langit ang nagmamasid. Balang araw makakarma ka rin. Nathan na, 18 taon na ang lumipas, ba't di ko pa nakikita? Basta matanggol kayo na yan. Sa ahay na harap, walang makakaalam na pek lang ako. Ana, Ay na. Anong nangyari? kanina dumating ang hari.
Sinabi niyang pag-usapan ang pagtatalaga ng titulong, gawad na ginang book. Sinabi ni ama na bumalik ka agad sa bahay upang salubungin siya. Sila. Di ba te napugutan na sila? Hawakan mo ito. Inay. Ano ito? Sinasabi mo, mabuting anak. Ang dalawang ito, ilang beses akong pinaratangan na walang katoto. Sinusubukang sirain ang relasyon sa iyong ama. Gayon lang, nais kong wakasan ang lahat ng ito ng tuluyan. Pero dahil nandito ka na, ibibigay ko sa iyo ang desisyong ito. Ako Ipsilon. Sinasabi mo, ang bagay na ito ay dahil sa iyo, kaya dapat ikaw ang mag-ayos nito. Naiintindihan mo? Sige. Ayusin ko ito ng maayos. Huwag mong bigin ang tiwala ni inay. Hindi mo rin inakala na sa huli ay nasa mga kamay ng sarili mong anak. Buyanji. Huwag ka magpapaloko kay Linyu. Siya ang tunay mong ina. Kung sasaktan mo siya, parurusahan ka ng langit. Narinig mo ba ayon Luyenji? Lu Yenji. Umalis na kayo. Anong sinabi mo? Sabi ko, umalis na kayo. Pa. Nene. Pasensya na. Ikaw. Anong sinabi mo? Wala lang. Umalis na kayo agad. Nag-ayos ako ng sasakyan at pagkain para sa inyo sa timog ng lungsod. Huwag na kayong babalik sa kabisera. Nene. Pasensya na po talaga. Sumisalito po ang inyong lingkod, mahal na. Ang inyong lingkod, babaeng alipin, ay bumabati sa Tumindig na kayo. Salamat, mahal na hari. Narito ako ngayon upang pag-usapan natin ang tungkol sa seremonya bukas para sa pagtatalaga ng titulong babae ng palasyo. Kamakailan. May narinig akong ilang balita. Sinasabi ng mahal na hari tungkol sa peking pagkakakilanlan ni Warner. Tama. Narinig ko na si Ginang Lin ay hindi tunay na Lin Wan, kundi ang kanyang kapatid na si Lin Yu. Si Lin Yu ay malupit na pinaslang si Lin Wan at pinalit ang kanyang pagkakakilanlan. Totoo ba ito? kamahalan. Walang katotohanan ito. May kapatid ng inyong lingkod. Mahigit 20 taon na ang nakalipas na matay siya dahil sa taggutom. Paano siya magpapanggap bilang ako? Bukod pa rito, kasama ko ang asawa ko ng mahigit 20 taon. Kung ako'y nagpapanggap lamang. Dapat noon panapansin na ng asawa ko. Ginolu. Sa tingin mo rin ba ganon? Mahal na hari. Ako po'y nakapagsiyasat na ng lubos. May nagbintang lamang kay Warner. Ang 20 pulubi na nagbinta ay nasampahan na ng nararapat na parusa. Ganun pala. Mahal na hari. Kung nagkamali lang pala, ang seremonya bukas magpapatuloy ayon sa plano. Ako mismo ang pupunta para italaga si Ginang Lin bilang maharlika. Salamat pa, mahal na hari. Ay na, Talaga bang alis tayo sa Kamaynilaan? ayaw kong umalis din. Nasa mataas na posisyon si Lin Yu ngayon. Hindi natin siya matatalo. Ayokong pabigatin pa ang pasanin mo. Hindi ako natatakot. Hindi lang ako nagpapatalo.
Inay, 18 taon kang nagtiis. Para sa araw na may pahayag ang hinaing sa Manila. Pero ngayon, hindi pa natutupad ang hustisya. Kailangan mo nang umalis. May hustisya pa ba sa mundong ito? Tama na, huwag mo nang Ang nais ko, anak. Ay ang maging ligtas ka. Sandali lang. Anong balak nyo? Dalawa po, sumama kayo sa amin. Nandito ang tao. Bakit Navala? Dapat bumalik agad. Yulat ito kay punong ministro. Nadala na ang tao. Bitawan nyo ang nanay ko. Huwag niyong galawin ang nanay ko. Balak na namin umalis. Ano pa ang gusto mong gawin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako tauhan ni Linyu. Sino ka, BA? Ikaw na? Ang mga nangyari noon sa inyo. Alam ko na ang lahat. Ang pagpunta nyo rito sa kabisera ay isumbong si Lin Yui na nagpapanggap bilang iyong ina, si Lin Wan. Tama ba? Tama. Celine Yu ang dahilan kaya dapat kasuhan. Kung hindi, wala nang hustisya sa mundo. Ang masasamay malaya habang ang inaapi ay walang mapaghingahan ng hustisya. Kung totoo ang sinasabi ninyo, ako ang bahala sa inyo. Ikaw ang bahala. Kung nais ninyo, pwede ko kayong dalhin kay Chancellor Lu. Basta't kaya ninyong harapin siya. Kaya sabi ng taong ito, Makikita natin si Luyuan. dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Talaga bang kikilalanin tayo ng asawa ko? Tekang, Patuloy kang magdusa kasama ko. Umalis ka sa lungsod. hayaan mo akong mag-isa na lang. Inay, kayo lang ang nagluwal at nagpalaki sa akin sa mundong ito. Kung may mangyari sa inyo, hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Kay Kaidano pa man. Susundin kita. Saji, naniniwala kami sa'yo. Sa ngayong kaming makita sa Luyuan. Ziga. Bukas na ang araw ng pag-appoint bilang opisyal na asawa kaya. Akin kayong dadalhin para makita siya. Kaya MGA Kébigan. Salamat sa inyong pagdalo sa seremonya ng appointment. Si Ginulu kasama ang kanyang may bahay at anak. Nag-aalay ng tagay para sa lahat. Ginoong tagapamahala, masyado kayong magalang. Sino ba ang hindi nakakaalam na ngayon ay ang araw ng pagpaparangal sa inyong may bahay bilang isang unang ranggongginang? Sa napakalaking selebrasyong tulad nito, paano namin hindi dadaluhan? Ang makadalo sa ganitong kasiyahan. Ay karangalan para sa akin. Huwag masyadong magbigay ng papuri. Tunay na, napakaligayang araw ng aking may bahay. At si Ginulu ay lubos na nagpapasalamat. Pero si Ginoong Lu sinasamantala ang pagkakataong ito ay upang kaalalahanan ang ilang tao na ang pamilya Lu ay hindi basta-bastang ginagali. Puis non ministre Lu. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ang ibig kong sabihin, hindi ba alam and I, kalahimli? Kamakailan lang, umakalat sa kabisera ang balita. Ang aking asawa, si Lin Wan, Ay pagpapanggap ng ibang tao. lahayang ito. Kawa MOBA ito, Ministroli? Calocoan. Ang opisyal na ito ay namumuhay ng marangal. Hindi ko gagawin ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Puis non ministre Lu. Huwag mong ipasa ang dungis na ito sa akin. Kung ayaw aminin ni Ginoong Li. Kung gayon itong liham, paano mo ito ipapaliwanag? Hindi kaya. Meron palang ebidensya. Posibleng ang kumalat na sismis ngayong araw. Ay talagang galing sa bibig ni Li Xiangshu. Lu Yuan. Sayang at ikaw pa ang punong ministro ng kasalukuyan. Gusto mo lang gumamit ng peking sula. Para siraan ako, hindi ba? Sinasabi mong ito'y fake.
Ang pagsusulat sa sulat na ito ay halatang estilo ng hindi bihasa, mabagal ang penmanship. Malinaw na ginagaya lang ng iba. Ang sulat kamay ko ito. Hindi mo ba ito makita? Kilala ko ang sulat kamay ni Minister Lee. Ang sulat na to, hindi talaga siya ang sumulat. Puis non ministre lu, Bakai Kao et Naloko Langnila. Peak. Totoong pek pala ito. Maaring totoo ang sinasabi nila. Gobernador San, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Ang liham na ito. Paanong cake ito? Ipaliwanag mo sa akin. Ito. Ang emperador ay dumating. Mabuhay ang ating emperador. Mabue. Tumayo kayo. Salama, Maal na Emprador. Kanina, naririto ang ingay at kaguluhan. Ano ang dahilan nito? Mahal na hari. Ako po. Isang hindi pagkakaunawaan lamang ng inyong lingkod at ni Ministro Lee. L'un YQE, Tangapa en Jata. Sa ngalan ng langit, ang utos ng hari ay ganito. Ang punong ministro Luyuan ay tapat sa bansa at masipag sa tungkulin. Asawa niya, Ginang Lin, ay mabait, huwaran sa lahat. Ginagawaran si Ginang Lin bilang unang ranggo opisyal na ginang. Tanggapin ito ng may paggal. Tinatanggap ko ang atas. Salamat, mahal na hari. Sandali lang. Ngayong hindi lang ako nagpupromote kay Ginang Lin, kundi nagpapasalamat din ako sa kanya. Nagpapasalamat sa akin. Ano mo ibig sabihin nito, mahal na hari? Hindi ninyo alam ang lahat ng detalye. Ginang Lin, ang nagligtas ng aking buhay. Ano? Si Ginang Lin ang nagligtas ng buhay ng hari? Mukhang tataas ang posisyon ni Ginang Lin ngayon. Tama iyon. 18 taon na ang nakaraan, ako'y nangangaso sa labas. Aksidenteng nahulog sa bangin. Agad akong natagpuan ni Ginang Lin. Inalagaan niya ako na maayos, kaya nabuhay pa ako. Dapat ko talagang pasalamatan si Ginang Lin. Ang pagsagip ng buhay ay higit sa paggawa ng mabuting. Hindi ko alam noon ng tao iyon ay ang inyong kamahalan. Si Lin Wan pala ang nakapagligtas sa emperador? Bakit hindi ko alam ito? Hindi ko sasabihin ang pakinabang ni Ginang Lin kay punong ministro. Pag-usapan natin ang kabutihan ng puso ni Ginang Lin. Ang tawag na ginang ng kautusan ay narapat lang talaga sa kanya. Pero, ikaw ba talaga ang ginang ni punong ministro Lu, si Lin Wan? Mahal na hari, anong ibig sabihin ng mga salita? Punong ministro Lu, kahit gaano ka katalino, paano mo hindi nakikilala kung tunay o hindi ang nasa tabi mo sa gabi? Ang ibig bang sabihin ng mahal na hari? Dalhin na sila rito. Sila bay talagang buhay pa? Anong nangyayari? Ang babaeng ito ay kamukha ni Ginang Lin. Ilang araw na ang nakaraan, may mga na si Ginang Lin pala ay impostor lang. Maaari bang siya ang tunay na Ginang Lin? Nakakainis. Paano siya napunta rito? Hindi ba sinabi ko kay Yanzi na patayin siya? Warner. Ikaw bayan, Wano? Mahal. Mag-isip ka ng maayos. Ito ang pulubi, nagbabanta sa atin. Nagkataon lang na magkamukha kami. Ako ang tunay mong asawa. Mahal na hari, anong nangyayari rito? Sinabi sa akin ni Gobernador na pinalaya na sila. Bakit nandito sila? Kung gusto mong malaman ang dahilan, hayaan mo silang magsalita. Luvay, huwag kang matakot. Sabihin mo ng detalyado ang lahat ng hirap na naranasan ninyo. Gayon, ako ang magpapasya para sa inyo. Inay. Siya pala ang emperador. Ligtas na tayo. Paumanhin, mahal na hari. Ang pangalan ko po ay Lu Wei. Siya ang aking ina. Kasabay nito. Unang asawa ni Chancellor Lu. Lin Wan. At ang aking ina, naging ganito ang kalagayan. Dahil sa kanya. 18 taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang pagkakahawig kay inay. Sa gabi ng panganganak ni Inay. Nilason niya ito. Simula ngayon, pinalitan mo ang lugar ng nanay ko.
18 taon, kasama ko ang nanay ko sa pagdanas ng lahat ng hirap sa mundo. Puno ng pagsubok. Resay Luyuan. Ang naging kabiyak niya, naging kaaway na pumatay sa asawa niya, pero wala siyang kamalay-malay. Si Luyansi, tunay na anak ng nanay ko. Ngunit gayon, kinikilala ang kaaway bilang ina. Halos, Mapahamak ang buhay ng nanay ko. kailangan kong malaman ang totoo. Lumabas na siya pala ang tunay na ginanglin, na nagtiis ng 18 taong hirap. Nakakaawa talaga. Hindi ko inaasahan, ang ginanglin na tila banayad at mabait. Ay may puso palang masama. Sabihin mo sa akin. Totoo ba ang mga sinasabi nila? Pong Kalokohan. Sinungaling ang mga sinasabi nila. Mga bilanggo lang sila. Gusto lang nilang gamitin ang pagkakataong ito para manira. Paano mapaniniwalaan salita ng mga bilanggo? Harinawang makita ito ng inyong ONGA, Malnari. Sa lugar ng kahirapan, madalas lumalabas. Paano ka magtitiwala sa sinasabi ng mga pulubi? Mga mahal kong tak-apayo, ang bagay na ito. Anong tingin nyo? Mahal na hari, hindi kami nangangahas magsalita ng walang batayan. Chancellor Lu. Ikaf? Ano sa tingin mo, totoo o kasinungalingan ang sinasabi nila? AKO. Rahal. 20 taon tayo magkasama. Hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan hanggang ngayon? Lu Yuan, nakalimutan mo na ba lahat? Noong nasa pinakamahirap kang kalagayan, sino ang nasa tabi mo? Sino ang naglalaba at nagluluto para sa'yo? Sino ang sumama sa'yo papunta sa pagsusulit sa Beijing? Mahal na hari. Tingin ko, ang bagay na ito ay hindi dapat agad pagdesisyonan. Kailangan batay ito sa ebidensya. Tama ang sinabi ni Punong Ministro Lu. Lu Wei, kung gusto mong patunayan na ang ina mo ang tunay na linwan, anong ebidensya pa ang hawak mo? May ebidensya ako. Ang jade pendant ang ebidensya. Matagal nang nakita ito ni Luyuan. Ang ganitong talisman, kahit disenyo o material, kaaniwan lang sa mga tao. Kung gustong gayahin ng may balak, Napakadali lang. paano ito magiging ebidensya? Tama. Gusto niyong siraan ako, siyempre handa na kayo. Madaling gumawa ng peking talisman na ganito. At maghanap ng mukhang kahawig ko sa buong mundo, hindi naman mahirap iyon. Hindi ito may tuturing na ebidensya. Ito. Peak ay peak. Kapag sinabi magpatunay, wala may bigay. Kamahalan, hinihingi ko po na parusahan ninyo ang dalawa. Bakit malupit ang hanggarin ni Gina? Mariben. Totong pagsila? Lu Wei. Kung wala kang maipakitang katibayan, mapipilitan akong alisin ka. Sandali lang. Sabi ng nanay ko. May peklat sa kaliwang kasukasuan ni Luyuan. Nakuha niya yan noong masunog sa malaking apoy. Akala ko kung ano pa ang sasabihin mo, kumon ito, hindi sikreto. Mapapansin mo naman agad kung pag-aralan na konti. Sandali, sinabi pa ng nanay ko na ang pangalan kong Louie ay dahil gusto niya na maging katulad ako ng bulaklak na purple crab myrtle. Matibay at matatag. Si Luyansi, dahil gusto ng tatay na maging makatuwiran at mapagkakatiwalaan siya. Ito ang mga pangako ng aming ina at ama sa isa't isa. Sinabi ko rin ito sa asawa ko noon. Bukod dun, hindi na rin ito malaking sikreto, di ba? Sa pangalan pa lang, mahuhulaan mo na. Hindi masama. Kung gusto niyong patunayan ang inyong sarili, kailangang maglabas kayo ng solidong ebidensya. Kayo ba? May iba pang ebidensya. Mahal na Wala silang ibang ebidensya. Sana'y agad silang parusahan na mabigat. Mga ta. Kika, sabi ng nanay ko, ang tanging pinagkaiba nila ni Lin Yu ay ang marka ng kapanganakan sa braso. Meron ang nanay ko, pero si Lin Yu wala. Ito ang ebidensya. Hari, wala silang ebidensya. Puro kasinungalingan. Huwag kayong maniwala sa kanila. Nasabi na namin ang ebidensya. Bakit hindi mo kayang patunayan? Kanlura ng ministro, totoo ba ang sinasabi nila? Tama. Sa totoong linwan, sa braso niya, mayroong talagang birthmark. Inay, narinig mo ba? Ito ang tanging paraan para patunayan ang pagkakakilanlan. Tingnan niyo ng maigi, ito ang birthmark ng aking ina. Ang aking ina ang totoong linwan.
Nakita niya ba, ang aking ina ang totoong Linwan. Ang babaeng Lin na ito ang tunay na huwad. Punong Ministro Lu, ang anyo ng kapanganakan ba ay tunay? Ew. Warner. Siya nga talaga ang aking Warner. Hindi ko akalain, ang Lin na madalas nating nakikita na maayos at kagalang-galang. Ay isa pa lang, Mandaraya at mapanganib na babae. Para lamang sa pag-aangkin. ang tunay na Lin ay itinulak sa ganitong kalagayan. Talagang hindi makatarungan. Hindi todo. Asawa, huwag makinig sa sinasabi nila. Ako ang tunay mong asawa. Narito ang ebidensya. Bakit ka pa nagsisinungaling? Pagsisinungaling. Bakit kailangan pang magsinungaling? Mahal na hari, kahit pa mayroong birthmark sila, hindi ibig sabihin. Tunay na Lin Van, pinatunayan ni Punong Ministro Lu ang birthmark. Bakit hindi sapat? Kasi maroon din kayo. Ano? Meron din siya? Parehong-pareho. Paano nangyari? Ito. Matagal ko nang alam na may birthmark ka. Paano ko yan hindi mapapansin? Paano ito? Pareho kayong may birthmark. Paano malalaman ang totoo? Imposible. Ang sayo siguradong pek. Bakit hindi mo sinabi na ang sayo ang pek? Tingin ka Itong dalawang birthmark. siguradong ang isa rito ay peke. Punong Ministro Lu, ikaw ang pinakakilala kay Lin Wan. Sabihin mo, alin dito ang totoo, alin ang pek. Asawa ko, magkasama tayo araw-araw na maraming taon. Hindi mo naman siguro pinagdududahan ako, di ba? Magsalita ka. Sa kanilang dalawa, sino ang pinapaniwalaan mo? Magsalita ka. Hindi naman siguro hindi mo pinapaniwalaan ang sariling ina mo, di ba? Ani, eos kalang BA? Walang problema, inay, nasugatan ko lang ang braso. Tatawag ako ng doktor. Naniniwala ako sa aking inay. Simula bata pa, siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang tunay kong ina. Asawa kayo. Alam kong naniniwala ka sa akin. Siguro, ikaw din ay maniniwala sa akin, di ba? ONGA, Chancellor Lu. Ginang Lin, kayong magkasama sa kamatunan. Paano mo mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng ganong pulubi? Mahal na hari. Naniniwala ako na ang nasa tabi mo ay ang tunay na Lin Wan. Luyuan, noong ikaw ang nasa pinakamiserableng kalagayan, ang aking ina ang hindi ka iniwan. Noong maghahanda pumasok sa eksaminasyon sa kabisera, 3 buwan nang Pero pinilit kanyang samahan. Ngayon nasabi mo ang ganiyang salita, tao ka pa ba? Mahal na hari, ngayon wala nang ibang paraan. May isang huling paraan para mapatunayang ang ina ko ang totoo. Ito ang pagsusuri sa dugo. Tingnan natin kung si Luyanshi ay tunay na anak ng aking ina. Kaphengahasan, ang katawan na anak ko ay malinis at sensitibo. Paano siya sasama sa inyong huwad para sa patak ng dugo na pagkilala? MGA Tauhan. dalhin niyo sila paleo. Talaga bang sensitibo ang katawan niya? O natatakot mabunyag ang katotohanan para malaman ng lahat na hindi ikaw ang tunay niyang ina? Aina, handa ang inyong anak na subukan. Sige. Mahal na hari. Payag akong samahan na anak ko sila sa pagsusuri ng dugo. Ngunit, paulit-ulit nila akong sinisira at sinisiraan. Kung magkamali sila sa pagsusuri, hinihiling ko na parusahan sila ng mabigat, mahal na hari. Kung magkamali sila, ako mismo ang magpapataw ng parusa sa kanila. Sige. Dalhin ang mangkok ng tubig dito.
Ina, si Luyanzi ang sariling laman at dugo mo. Kailangan lang magtugma, lahat ay lilinaw na. Walang nagkaisa. Ang dugo ay hindi nagtugma. Lin 1, lahat na maisip mo, napaghandaan ko na. Hindi mo, AKO matatalo. Hindi ito possible. May problema siguradong sa tubig na ito. Mahal na hari, nakita nayo, hindi nagtugma ang dugo. Pakiusap, bigyan niyo sila ng hatol. Mahal na hari, hindi niloloko. Sa tubig ang problema. Mga tao, dalhin sila palabas. Ina, huwag. Ina. Ano ba talaga ang plano ng emperor? Kung hindi niya tinanggap ang aming pagkilala, bakit hindi na lang niya kami ipabilanggo? Sa halip, dinala pa kami dito. Ni ako, hindi ko alam. Baka nice niya kaming patahimikin magpakailanman. Kung ganun, isang pugot ulo sapat na. Pero siya'y isang emperor. Bakit pa kailangang mag-abala sa ganitong Dumating na ang emperador. Binabati ng karaniwang tao na ito ang kamahalan. Hindi na kailangan ng mga formalidad. Mapo Pekeo kamahalan. Kamahalan. Walang kaalam-alam ang Simula ng kami ng aking Bakit ako dinala rito kung nabigo ang pagtatangka na pag-isahin kami ng aking pamilya? Dahil wala kang ebidensya, hindi maniniwala sa'yo. Pero handa akong bigyan kayo ng huling pagkakataon. Basta't masagot ng iyong ina ang isang tanong ko. Tanong? Ano ang problema? Isang tanong na magpapatunay na siya ang tunay na linwan. Basta masagot niya, mapapatunayan na siya ang tunay na linwan. Sabi ng ina ko, itanong niyo lang. Ito ay 18 taon ang nakalipas, nang ako'y prinsip pa lamang. Kasama ng ama sa pangangaso. Nahulog sa bangin nang hindi buti na lang may isang babae na tumulong. Ang babaeng iyon ay si Lin Wan. May nalala ka ba? Sabi ng nanay ko, Naalala niya ang pangyayaring iyon. Sige, tanungin kita ulit. Paano mo ako niligtas? Ano ang huli kong sinabi sa'yo? Geising. Geising ka na. Tulong Montag ako. Buti na lang. Buhay KPA. punta muna tayo sa bahay ko. Lalagyan kita ng gamot. Geising ka na. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag ka munang gumalaw. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sino pabiye kang hindi ikaw? Binibini. Itong utang na loob. Hindi ko makakalimutan sa hinahara. Siguradong babayaran ko ito. Mahal na hari. Sabi ng nanay ko, panahong iyon, buong katawan niyo'y puno ng sugat. Nakita ng nanay ko na buhay pa kayo. Kunin ko kayo pawi. Hahanap ako ng manggagamot para gamutin kayo. Ang huling sinabi na mahal na hari ay, salamat. Sa pagligtas ng buhay. Hindi kailanman makakalimutan niyin. Tama. Ikaf nga talaga. Noong gumaling ako noon, nais kitang hanapin para magpasalamat. Ikaw ang pinakamataas na score sa high school. At ikaw, ang bagong asawa, nang makilala kita muli. Maingat kong tinanong ka tungkol dito. Di ko akalain na wala ka palang maalala. Akala ko kinalimutan mo na. Pero hindi ko inaasahan, Lin, hindi pala talaga ikaw. Hindi ko akalain, ang taong nagligtas sa akin ay magdaranas ng ganitong kapahamakan. Mahal na hari. Naniniwala na kayo sa amin. Maging kampante kayo. Mula nang malaman ko ang tunay ninyong pagkakakilanlan, ipaglalaban ko ang inyong karapatan. Ngunit, si Lin Yu ngayon ay kinikilala pa rin bilang asawa ng punong ministro. Kahit gusto kong mapaikutan siya, kailangan kong maghanap ng ebidensya ng palihim. Kung hindi, baka magreklamo ang ibang opisyal sa panahong ito. Manatili muna kayo dito. Salamat, mahal na hari. Si Wonder nitong mga taon. Palaging nasa tabi ko.
Pero pakiramdam ko, may kulang pa rin sa puso ko. Nang makita ko ang pulubi, parang may konting kapayapaan akong naramdaman. Pero lumabas na. Hindi pala siya ang totoong Linwan. Baka iniisip ko lang ng sobra. Tao! Yang pinapagawa, KOS. Kumusta ang resulta? Ipagpaumanhin ka ng kamay. Pagkatapos ng salusalo, pinagawa sa akin. Nasuriin kung may problema sa tubig na ito. Sa pagsusuri ko, talagang may problema ang tubig na ito. May nilagay silang maraming asin dito. Alam, MOBA? Linlangin mo ako. Anong kahinatnan? Gino, totoo po ang sinabi ko. Kung di po kayo, maaari nyo itong personal na tingnan. Totoo nga, asin ito. Ano maghalo ang silikido at tubig asin? Bakit ginamit ni Warner ang ganitong paraan? Ibig bang sabihin, hindi maaari. Kailangan ko siyang tanungin ng personal. Paano ang inutos ko sa inyo? Pakulat, madam. Tama po ang hula ninyo. Dalawa, hinuli pero hindi dinala sa kulungan. Sila ay dinala ng mahal papunta sa palasyo. Alam ko nang ga. Parang kilala talaga ng hari yung dalagitang yon. Kung talagang nais ng hari na tulungan siya. Magiging malaking gulo ito. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Sinunod namin ang utos. Nailagay na namin sila sa plano at nailabas. Sigurado kaming wala na silang pag-asa. Kamakailan, muntik na nilang madiskobre ang aking pagkakakilanlan. Pati si Luyuan ay nagsimulang magduda sa akin. Pero basta mawala na sila. Wala na akong dapat alalahanin. Maliban kung si punong ministro, Lu ang nasa dilim pa rin. Hindi niya alam ang katotohanan. Abala siya Luyuan sa mga gawain niya sa opisina. Paano malalaman ang tunay kong asawa? Napapalitan na pala 18 taon na ang nakalipas. Ang tunay na Linwan, 18 taon na ang nakaraan, inipoison at pinipi ang lalamunan. Hindi na makalakad. At tinusok ang mga mata. Noong panahon na iyon, hawak pa niya ako, sinasabi. Ibibigay niya ang mas magandang buhay para sa akin. Kamaho. Luyuan, narinig mo na lahat. Narinig ko ang lahat ng malinaw. Hindi ko talaga inasahan. 18 taon na magkasama sa kama. Pero hindi pala ikaw ang tunay kong asawa, kundi ikaw ang pumatay sa asawa ko. Linyu. Mong kapatid na si Warner. Bakit nagawa iyon sa kanya? Ano panabi ang dahilan? Siyempre para maging asawa ng isang sagisag ng karangalan. Magkatulad lang naman ang aming itsura. Bakit siya may karapatang magkaroon na mas mabuting asawa? At ako, kailangan mapakasal sa mabahong magbababoy. Kaya. Gusto mo talaga siyang saktan. Oo, tama. Kapag wala siya, doon lang ako magiging tunay na Linwan. Ikaw BY Tao pa. Si Warner ay ang tunay mong Gusto ko lang magkaroon na mabuting asawa. Ano bang mali kayo? Kung may mali, ikaw ang may kasalanan. Sino ang nagpaalam sa'yo na iwan siya mag-isa sa bahay para pumunta sa Maynila para sa pagsusulit? Kung wala kang pagbibigay daan, magkakaroon ako ng pagkakataon? Mali ba ang sinasabi ko? Itinuring siyang pinakamamahal na pag-ibig sa buhay. Pero bakit kahit pinalitan na siya, hindi mo man lang napansin? Sa ganito kahabang panahon, hindi mo ba napansin kahit isang kakaiba? May narinig ka bang tunog? Baka naman. Ligaw na pusa lang yan. Maroon ka. Takot kang aminin at harapin ang katotohanan, di ba? Tumahimik ka. Hindi, kailangan kong sabihin. Ikaw, Isa kang huwad na Ginoo. Ang dami mo nang nalaman na katotohanan, pero takot ka pa ring harapin. AKO. Asawa kayo. Linwan. Kahit tayo'y magkabiyak na mag-asawa. Tapat naman siya sa'yo noon. Lahat ng iyon ay nakaraan.
Gayon, isa ka ng punong ministro ng kaharian. Maganda rin ang hinaharap ni Yancy. Iwan mo ba ang lahat dahil sa kanya? Sasabihin ko sa'yo, sa panahon pinakamatindi ang hirap ko. Hindi kita iwan, nasa tabi mo. Kaya na, isakripisyo ang lahat. Kailangan ko siyang hanapin. Paano naman ako? Nag-alaga ako sa'yo't mga bata ng 18 taon. Anti-unting sinusuportahan kita hanggang naging punong ministro ka. Magagawa mo ba talaga sa akin ito? Bakit hindi pwedeng ituloy? Tumigil ka. Hindi ikaw ang tunay na linwan. Kahit ano pang pagkukunwari, hindi mo siya matutularan.